Hello mga kadog lover, ikwento ko pala sa inyo itong alaga ko, itong namatay na alaga ko. Ayan po yung nangyari na yan, kahapon po yan. Mga gabi na po yan. Nung umaga, hindi po siya kumain. Tapos nung mga bandang gabi na, pinapakain ko sila, hindi pa rin siya kumain. Tapos ang ginawa ko kasi parang hindi siya natayo, nakaupo lang siya at parang matamlay. Kasi nangyari na yan sa kanya nung nakaraang buwan, nagkaganyan din siya, mas malala pa ngayon kasi nga 3 araw yun wala siyang kain talaga, tapos hindi siya uminom ng tubig, parang nalalambot man siya. Kaya ang ginawa ko noon, pinainom ko siya, pinipilit ko siyang painumin ng tubig, naluan ko ng asukal na sa tubig para makainom lang siya, tapos pinapainom ko siya ng gatas para may laman lang yung tiyan niya. Yun, nakasurvive siya noon nung nakaraang buwan. Tapos itong mga September yun ngayon naman inito, kahapon na naman ng umaga, hindi na naman siya kumain, tapos parang nakahiga na naman lang siya, hindi siya tumatayo. Sabi ko, bakit nalalambot ka na naman? Sabi ko sa kanya. Tapos nung pinapakain ko, ayaw niya kumain. Kaya ang ginawa ko nung gabi na yan pinainom ko siya na uli ng ginawa ko yung ginawa kong nakaraan, pinainom ko ulit siya ng tubig na may asukal, kasi akala ko ganun pa rin gagaling din naman, kasi yung nakaraan gumaling siya kaagad Wala, hindi ko naman ina-expect na ano na pala siya, malala na pala siya, kasi ganyan lang naman siya. Umiinom naman siya, pinainom ko. Pagkatapos kong painumin, pinahiga ko siya. Tapos sabi ko, dito ka lang muna, lagyan ko siya ng unan, tapos pinahiga ko siya sa upuan. Tapos matutulog na kami kasi gabi na. Tapos parang okay din naman siya, kasi hindi naman ako nag-aalala, kasi nangyari na nga sa kanya yung nakaraan. Kaya sabi ko, bukas gagaling na naman yan. Tapos nung madaling araw, kasi wala yung asawa ko, tapos pumunta doon sa kapatid niya. Pagdating niya, mga alauna yata yun. Tapos nagising kami, binuksan kasi namin siya. Tapos sabi nung anak ko, bakit parang naghahabol ng hininga? Sabi ko, ha? Sabi ko ganun. Tapos tinignan ko, oo nga, naghahabol ng hininga siya. Parang inantay lang yung asawa kong dumating bago siya mamatay. Diyos ko, naawa naman ako dito sa aso ko na to. 4 years old pa lang naman to. Ito pa naman yung aso ko, napaka matalino at baka masunurin kahit may pagkamaldita siya. Pero pag tinawag mo talaga siya, kung anong sabihin mo sa kanya, sumusunod siya Yun talaga. Yun nga lang, minsan maingay lang din to pag nangungunang-una siya sa pagkahol. Bali yung anak niya 2, 4 yung anak niyan, tapos binigay namin yung 2, tapos yung 2 nandito kasama niya. Naawa ako kasi siya, di ko alam na may naramdaman siyang malala kasi pag sila naman, kasi pag may naramdaman talagang iniintindi ko sila, kasi kunting lang nila, pag hindi sila kumakain, pinipilit ko silang pakain, gumagawa ko ng paraan para mapakain ko sila, kasi mahirap naman kami, wala kaming pambet, kaya nag-home remedy na lang ako para sa kanila. Pero gumagaling naman siya, kasi yung nakaraan nga, nagtaka ako, mas malala talaga yung nakaraan Ngayon, ganyan lang, nagulat ako, bigla na lang siyang bigla na lang siyang mamatay. Nakakashock talaga. Hindi ko talaga in-expect na mawala talaga to sa amin si Cases. Ito pa naman yung aso ko na pakalambing sa akin. Kung kahit saan ako nakaupo, doon talaga siya sa may kandungan ko. Kahit maliit ang upuan, sisiksik talaga siya para lang sa tabi ko siya makaupo. Parati kasi siya sa nakahiga sa hita ko Kaya mamimiss ko talaga ng todo tong alaga ko na to. Napakalambing to sa amin Yan, Cases, hindi ka namin makakalimutan. Ngayon tuloy nakakapanibago na parang ang lungkot ng bahay, pati yung mga kasama niya dito, 6 sila, pero parang ang lungkot. Yung anak niyang lalaki parating nasa labas yun. Ngayon nagulat ako, dito siya sa loob nagmumukmuk. Pati yung anak niyang babae na nakahiga lang, hindi sila makahul. Siguro ramdam din nila na wala na yung nanay nila. Pati yung mga apo niya, ganun din. Pati yung si Choco, yung pinakauna kong aso, na dati best friend sila, tapos nung simula nung nabuntis siya, hindi na siya pinapansin ng alaga ko na yun. Parang nalulungkot na din. Nakakapanibago. Dahil pag may kunting kaluskos ng kunting ingay lang, siya kasi ang nangunguna sa pagkakahol, tapos surunudat na yung mga kasama sa pagkakahol, kaya may ingay. Ngayon wala, tahimik ang bahay, hindi sila nag-iingay.
Nagluluksa rin siguro. Kasi mga ano natutulog lang eh. Pati nagtataka nga talaga ako dito sa anak niyang lalaki. Parati dito na lang sa loob. Pero parati itong tumatakas. Parating sa labas. Ngayon dito nagmumukmuk. Yan lamang po guys. Ang update ko sa aking alaga. Salamat sa panunood.